nagpo-post. Walang perfectong church. Hindi po ako Ah. naniniwala doon. Hindi po totoo yun. Wala po daw perfectong iglesia. Meron po. Hmm. Kaya marami po ako nababasa. Kaya lang hindi ako nagko-comment sa ganun. Okay. Binabasa ko lang siya. Tapos yung Diyos daw gagawa pa ng paraan. Pag mabuti kang tao, yung Diyos gagawa pa ng paraan para guminhawa yung buhay mo. Ganun niyo po yung Diyos gagawa pa ng paraan. Ha? Bravo, Brad. Ang Diyos hindi naman po gagawa ng paraan. Nagawa ka. Malinaw naman po yun pag sumunod ka pagpapala eh. Di ba po? Pag sumunod ka sa utos ng Diyos, pag sumunod ka sa Diyos, pagpapalain ka ng Diyos. Hindi na siya gagawa ng paraan. Opo. Marami po kasi mga hindi po nila pinag-aaraling sinasabi po nila. Pinapost. Hindi po nila sinusuri mabuti kung tama. Yung mga Christian yan Brad, Christian. Mga Christian na sila nagpo-post ng ganun. Opo. Pag mabuting kang tao, malinis yung puso mo, pag may problema ka daw, gagawa ng paraan ng Panginoon Diyos para ginhawa yung buhay. So, pwede pong makaano, Brad? Patungkol doon sa walang perfectong church. Sa patungkol po doon muna, pag-usapan natin yung sabi nila walang perfectong church o iglesia. At medyo bulol ka, bulol. Medyo bulol yung dating mo. Naghahang yung ano. Teka, i-off ko muna yung ano. Ganun pa rin po, Brad. Ganun pa rin po. Ano pa? Naglo-loading, nagbubulol, ganun. Ganun pa rin po. O, malinaw na. Malinaw na po. Hindi po. Kasi po, ang sinasabi nila na wala daw perfectong church, sa kanila po yun, opinion po nila yun. Kasi, si Kristo ba'y perfecto? Yun ang unang tanong. Sabi ng Panginoong Kristo kasi, sa ibabaw ng batong ito, basahin nga muna natin yung Mateo, no? Mateo 17, no? Mateo 17, tama ba? Ano po? Mateo? Mateo 17, no? Ayan. Asa ano? Dito sa 16-18. Basahin po muna natin sa Mateo 16-18. Ang sabi rito, dito muna sa 17, talatang 17. Ang sabi niya, at sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, mapalad ka, Simon Barjonas, sapagkat hindi ipinahayag sa iyo ito ng laman at ng dugo, kundi ng aking Ama na nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Dito po muna, no? Malinaw ang nagsalita rito, si Kristo. Di po ba? Apo. At ang nagtayo ay si Kristo. Siya yung nagtayo ng church. Si Kristo na nagtayo ng church ay perfecto. Hindi nagkasala. Ni kinasumpungan man ng daya ang kanyang bibig. Di po ba? Apo. Siya'y nanatiling malinis hanggang sa siya'y mamatay, ipinako sa krus. Paano naging walang perfectong church? Ang nagtayo, si Kristo. Siya yung tumubos at siya yung nagtayo ng iglesia na tinubos ng kanyang sariling dugo. Madalas ngang basahin ito ng mga iglesia ni Manalo. Yung patungkol sa tinubos ng kanyang sariling dugo. Di ba? Apo. Yung mga nagsasalita ng ganito,
talagang hindi po nangangaral ng katuwiran eh. Bakit? Sapagkat mayroon po talagang perfectong church eh. Basahin natin ano po. Basahin natin sa dito sa Efeso 5 talatang 26 hanggang 27. Basahin po natin ano po. Wala bang perfectong church? Basahin natin ha. Nandiyan na po kayo sa Efeso 5 talatang 26 hanggang 27. Upang kanyang pakabanalin ito, na nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig na may salita. Ayan. Upang ang iglesia ay maiharap sa kanyang sarili na maluwalhati, na walang dungis o kulubot o anumang gayong bagay, kundi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan. Tanong, makakapasok, makakaharap ba sa Diyos yung mga tao na nagtatayo ng iglesia na sinasabi nila walang perpekto? Eh dito palang malinaw eh, ang ihaharap sa Diyos na iglesia, walang bahid, walang dungis, ito'y maluwalhati, walang kulubot o anumang gayong bagay, kundi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan. Tanong, perpekto po ba yung walang kapintasan? Brad? Eh malinaw dito eh. Sakdal eh. Ihaharap sa kanya na walang dungis. Diba? At ito'y nararapat. Ito'y maluwalhati na iglesia na ihaharap sa Diyos. Di po ba? Mga kapatid. So paano nila masasabi? Paano nila nasasabi yan? Na walang perfectong church. Kasi nga po, mali ang aral nila. Hindi sila nananahan sa aral ni Kristo. Kaya hindi sila naniniwala na ang iglesia ng Panginoong Kristo ay perpekto, walang dungis, walang kapintasan, walang kulubot o anumang bahid ng karumihan, kundi ito'y maluwalhati. Di po ba? Maluwalhati, walang dungis, walang kulubot o anumang gayong bagay, kundi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan. Di po ba? Paano maging perpekto yung may kapintasan? Paano magiging perpekto yung may kulubot na aral? Yung aral ng kasinungalingan, hindi po talaga magiging perpekto yun. Pero yung iglesia na itinayo ng Panginoong Kristo ay banal, walang dungis, walang kulubot o anumang gayong bagay, kundi ito'y nararapat, ito'y banal. Di ba? Ang ibig mong sabihin ng banal talagang katulad ng Diyos na banal, perpekto. Di ba? Sumasang-ayon po kayo mga kapatid ng iglesia ng Panginoon ay walang dungis, ito'y walang kapintasan. Di po ba? So yung nagsasabi po niyan na walang perfectong church, paniwala lang po nila yon. Kasi hindi sila bumabase sa aral ng Panginoon Kristo, kundi kung ano yung natutunan nila sa Bible School, itinuturo ng kanilang mga pastora. Yun po ang pangyayari dyan. Hindi po sila nananahan sa aral ni Kristo. Kaya wala silang gabay ng banal na espiritu kung ano ang dapat ituro. Di ba? Kasi ang mga alagad ng Panginoon Kristo, ang nagsasalita sa kanila yung banal na espiritu. Kaya nga sinasabi ng Panginoon Kristo, kung kayo'y dadalhin nila sa mga hukuman, ay huwag ninyong ikabahalang inyong isasagot, sapagkat ang magsasalita sa inyo ay ang Espiritu Santo. Di po ba?
Brother Orly, Po. Brother Toto. Yung binasa po ni Brother Orly sa Mateo, 16:8. Tingnan niyo po, Brad, pansinin niyo po. Ulitin ko lang po, babasahin ko po. Sige. Brother Toto, Brother Orly. Sige po. Wala pa po si Brother Gerald. Wala pa po Ano po eh. nangyari sa kanya? Ano po nangyari? Hindi po nagre-reply, sabi nakalagay Gerald has not answer nakalagay. Ang sabi po rito, Brad, at sinasabi ko naman sa'yo na ikaw ay Pedro, na ibabaw ng batong ito itatayo ko ang aking iglesia. But iglesia po, nagtatayo ng ating sa Kristo. Paano natin malalaman na ito ay matibay? Ang sabi po rito, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanay laban sa kanila. Brad, matibay po itong iglesia na itinayo ng ating Paso Kristo. Kasi yung pintuan ng Hades, yung hell di ba? Hindi mananalo hindi mananaig Hindi matatagumpay di ba? Opo. Ngayon, yung iglesia po, yung mga tinawag po mga naging ano po sila kabahagi po ng katawan ng ating Paso Kristo iglesia po Ako, sila po yung lilinisin, Opo. magiging banal, tinawag po sila para maging banal, pamumuhay. Sila po yung mga tinawag, mga iglesia. Pero ito pong itinayo ng ating Paso Kristo iglesia, napakalinaw po, Brother Toto. Hindi po mananaig po dito yung Hades. Matibay po ito. Matatas po ito. Kasi Ngayon, sakdal po. yung sinasabi po nila dun sa binansin, Brad, si Peso, iharap yung iglesia. Yung mga tao po yun na po, iharap yung naging kabahagi po ng katawan natin sa Kristo. Sila po yung magiging gagawin malinis babanalin Kaya nga, sa pagpapatuloy, dapat po sabi nga dun po yung sa Timoteo po, di ba sabi po ni Pablo kay Timoteo na ingatan mo ang iyong sarili, di ba po? Ingatan. At ang iyong Aral. turo. Sapagkat ang ililigtas mo sino? Kasama po yung ililigtas mo sino? Ikaw. Ikaw, yung At sarili. yung nakikinig sa'yo. Tapos yung nakikinig. May mga pag-iingat sa sarili. Ano po? Opo. At dapat yung nagtuturo, nangangaral, maingat din. Kasi ang ililigtas niya po, Brad, yung sarili niya tsaka yung mga nakikinig Makikinig. Di ba po? Opo. Kung hindi ka maingat, marami po hindi maingat kung hindi ka maingat, paano yun? Sino yun? Hindi ka naligtas, hindi pa rin ligtas yung nakikinig sa'yo. Makinig. Di ba? Yung nakinig sa'yo, di ba po? Hindi po ligtas kasi pinalalahanan po ni Pablo pag-ingat. Opo. Pag-ingat ka sa iyong sarili. Tapos ano pa? Sa turo. Sa turo. Manatili ka sa mga bagay. Basahin po natin ba yun? Unang Timoteo po yun. Unang Timoteo. Ay, ano po yun? 4. Ay, 6. Unang Timoteo. 6. Sa is po, kung di ako nagkakaroon. Babasahin ko lang po, Brad, para malinaw. Katorsi po, ano naman na po? Nandiyan na po kayo, Brother Orly. Sige po, sige Kayo po po. magbasa. Ako po magbabasa. Ako. Dali lang, naglalag po. Naglalag po, sandali. Sige po. Unang Timoteo 6. Unang Timoteo 6. Unang Timoteo po yun, di ba? 4:6 po ba? 4:16 po ako na po, Brad. Sige.
Sabi po rito, Brother Toto, mag-ingat ka sa iyong sarili. Sabi po ni Pablo kay Timoteo. At sa iyong turo. Diba po, turo. Sarili, tapos turo. Bakit niya pinag-iingat si Timoteo? Sapagkat sa paggawa nito, ay ang iyong sarili ang ililigtas mo. Pati ng mga nagsisipakinig sa iyo. Ano po, brad? Yung, tingnan niyo po, no? Dito po, talagang ipinahalam po. Pinalalanan po ni Pablo si Timoteo. Mag-ingat Ano yung ingatan? Una, sarili. Opo. Sarili. Sarili muna. Ingatan mo yung sarili mo. Tapos, yung turo mo, ingatan mo rin. Parang sarili mo yung muna yung tuturuan mo Oo. bago ka magturo Yung sa sarili iba. mo na, ingatan mo muna yung sarili mo. Oo, okay. Turo ka ng turo, hindi ka maingat sa sarili. Paano yun? Opo. Hindi. Sarili muna ang Kaya tuturuan. mapapahanap yung sarili mo, pati yung mga nakikinig sa'yo. Mm. Mapapahanap. Kaya inuna yung sarili. Ano po? Opo. O dahil Kaya- doon lang gagaling yung ituturo. Kasi Opo. magtuturo ka, tapos yung Magtuturo siya. hindi mo iniingatan. Mm. Di ba po? Opo, tama, tama. Di ba po? Kaya lang, suriin mo yung sarili mo, baka mali, ano ka na, nalilis ka na rin. Opo. Kaya dito po, marami pong paalala po rito na dapat na mag-ingat. Kasi ano po, hindi naman po ito, biro-biro Hindi naman po Opo. biro-biro ito pinag-uusapan natin dito. Hindi naman ito parang laro-laro na kahit hindi mo tanggapin, okay lang. Kahit mali, okay lang. Kahit mali, okay lang. Kaluluwa pinag-uusapan dito. Basta Lord, no? Basta Lord na, okay na. Ganun yun Kaya iuunahin po yung sarili. Sarili po, sabi. Napakalinaw po yung sinasabi ni Papa. Mm. Kaya doon po sabi po nga ng ating Paso Cristo kay Pedro, ikaw ay Pedro sa ibabaw ng bansang ito, itatayo ko ang iglesia, pintuan ng Hades ay hindi mag-ispa na isa kanina. Mm. Kaya talagang yung iglesia, pati nga si Pablo, tingnan niyo po, naaralan po, tapos tinuturo niya rin kay Timoteo na mag-ingat. Ano po. Kaya napakalaga po yung brother Todd. Maingat. Hindi po yung parang para-para. Ano po. Hindi po dapat para-para pagdating po niya sa Baka malilihis ka na tinuturo. Hindi ka na maingat sa sarili mo Opo. Pati pagtuturo mo, hindi na rin maingat ko. Opo. Kasi kasunod yung pag-iingat mo pagtuturo. Hindi mo na sinuturo yung sarili mo, sige ka lang ng sige. Di ba po, Brad? Kumbaga, ang itinuturo niya yung galing na sa sarili niya, yung paniwala na niya. Hindi na yung galing sa nasusulat. Kundi yung sarili na niyang paniwala yung tinuturo niya. Kaya, napakalaga po nun na kaya sabi nga po dun sa Tito na sawayin na may Yan, si kabagsikan. Brother Gerald. Oh. 315, di ba po? Opo. Di ba po, brother, Tito. Diba nakalagay rito, unang Tito po ba yan? Opo. Sawayin na may Oo. kapagsikan upang gumaling sa Palataya. pananampalataya. Uno 13. Ah, Hmm. ano po? Uno 13 ng Tito. Basahin ko. Basahin ko po. No? Ang patutong ito ay tunay. Dahil dito'y sawayin mong may kabagsikan sila upang mga pakagaling sa pananampalataya. Tignan niyo po, Brad. Ito yung inutusan po si Tito. Alagad po ito. Hmm. Na ano sabi niya? Sabi niya sawayin na may kabagsikan. Upang Hindi ba gumaling kayang- sa pananampalataya. Kaya po kayang umabot yung video chat ng 3 o 4? Wala si Brother Gerald, no? Hindi nakapasok. O baka hindi siya online. No? Hindi ko po lang alam, Brad. Hindi ko Sige po. alam kung- Tuloy po tayo, Brad. Baka mamaya, ano na yun. Po yun, dito po, Brad, kung talagang maingat po tayo, malalaman po natin marami po marami pong paalala po rito Opo. Sa mga nangangaral ang tuturo, marami pong paalala Kaya nga sinabi,
dalawa, di ba? Mayo, ano. Kaya yung dalawa kasi pag bumagsak yung isa, may magkaangat. Opo. May magpapaalala. Di ba, ano ka, yung kung maayo ka, ikaw mag-isa eh. Pag mali na pala yung tinuturo mo, sino magsasabi sa'yo mali na yung tinuturo mo? Mm. Di ba? Opo. Meron ako natanong na ganyan eh. Nasabi ko eh, Mister, sino po may sabi sa inyo? Saan niyo po napakinggan ang aral na yan? O, tanong ko sa kanya eh. Hindi ko napapanggitin yung pangalan niya. Opo. Kumbaga sana yung sa Revelation, at mahirap po sa Revelation, mahirap po mag-ano. Yung papasukin mo yan ng basta-basta. Hindi lahat ng ano dyan eh, marami dyan symbolical eh. Puro symbolical lahat. Hindi yun literal. Kaya yung 666 po yung tinutukoy niya. Kasi, ang sabi po doon, Sino po nagturo sa inyo niyan? Sabi po. ang sabi po kasi doon, Brad, sa Apokalipsis, mapalad ang bumabasa. Sa Apokalipsis, mapalad ang bumabasa at nangakikinig at tumutupad ng mga bagay na nasusulat. So, ibig sabihin, hindi sinabing mapalad ang nagtuturo nito o ang nagtuturo ng pahayag o ng revelation. Huwag mo i-interpret. Oo. Kasi ang sinabi, mapalad yung bumabasa, tumutupad at nakikinig. So, hindi kailangan na gawan mo ng sariling interpretasyon yung revelation dahil yun ay puro mga simboliko eh. Ginagawa na karamihan kasi ginagawa literal eh. Oo. Inaanohan kasi ng sariling interpretasyon. Bawal yun eh. Kung ano yung nababasa mo, di yun yung ituturo mo. Yun yung sasabihin mo. Dahil yun yung nakasulat. Yun yung talagang gusto ng Panginoon eh, na kung anong bagay ang nasusulat, kung anong bagay ang iniutos ko sa inyo, siya ninyong gagawin. Huwag ninyong dadagdagan, huwag ninyong babawasan. Kaya nga sabi doon sa panghuling talata ng Apokalipsis eh, aking sinasaksihan sa lahat ng bumabasa sa aklat na ito. Kung ang sino man ay magdagdag sa mga ito, ay dadagdagan siya ng salot. Kaya nga kumbaga, ang iba kasi hindi talaga nasisindak sa babala ng Diyos eh. Kasi sa pangangaral na lang sasabihin nila, walang perfect church. Saan naman nila nabasa yun? Di ba ba? Kaya doon pa lang makikita na ng mga walang takot talaga Ano po yung na. list na yun? Oo, Pag walang perfect ng church. walang takot na Pwede na tayo magturo kahit ng. saan. Pwede na tayo kahit saan, basta ganun. Opo. Hindi po ako naniniwala doon. Kasi ito nga po nakalagay sa Apokalipsis, Brad eh. Kaya ang Diyos, mahigpit talaga pagdating sa aral. Huwag ninyong babawasan, huwag ninyong dadagdagan. Kasi hanggang sa huling aklat eh, sinabi niya eh, dito sa 22 talatang 18, aking sinasaksihan sa bawat taong nakikinig sa mga salita ng hula ng aklat na ito. Kung ang sino man ay magdagdag sa mga ito, ay daragdagan siya ng Diyos ng mga salot na nakasulat sa aklat na ito. Ayan o. At kung ang sino man ay mag-alis sa mga salita ng aklat ng hulang ito, ay aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa bayang banal na nangakasulat sa aklat na ito. Ayan o. Kumbaga, bawal talaga eh. Bawal magdagdag, bawal magbawas. Kahit doon sa kautusan ng Deuteronomio, sabi ng Panginoon, kung anong bagay ang iniutos ko sa inyo, siya ninyong gagawin. Huwag ninyong dadagdagan, ni babawasan. Hanggang ngayon po yan eh. Walang sariling interpretasyon. Opo. Kasi nandyan na yung aral eh. Ang problema lang, yung ginagawa ng ibang tao na nangangaral. Marami kasing pastor eh, ang ikapo lang ang inaabangan eh. Puro handog, puro abuloy, yun ang inaabangan ng mga pastor eh. Kaya ang pamumuhay nila puro lang sa pera. Wala na silang pakialam kahit ano na lang masabi nila, kahit ano lang ituro nila. Basta ang mahalaga, kumita sila sa ikapo, sa pera, sa mga handog, sa abuloy. Yun yung nangyayari sa maraming pastor eh. Kaya wala na silang pakialam kung anong ipinangangaral niya, tama ba o mali. Isipin mo, ipangaral mo, walang perfect church. Eh si Jesus Christ ang nagtayo ng church, paano naging walang perfecto? Di po ba? Eh ang Panginoon Kristo ang nagtayo ng iglesia, hindi perfecto. Ang bihira.
Saan mo naman nabasa yan? Tinayo ng Panginoon Kristo ang kanyang iglesia, pero hindi perpekto. Di ba? Ang Panginoon Kristo, walang bahid ng kasalanan. Perpekto yung nagtayo ng iglesia, tapos sasabihin mo, walang perfect church. Di po ba? Napakasinungaling ng mga pastor na ganyan eh. Paano? Natutunan nila sa Bible School yan eh. Hindi sa totoong galing sa Espiritu Santo. Ito po kasi ang dapat abangan ninyo mga pastor. Oh. Itong nakasulat na sinabi ng Panginoon Kristo sa Lucas 12 talatang 11. Hindi yung umaasa kayo sa natutunan ninyo sa Bible School. Umaasa po kayo sa gabay ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Ito po nakasulat oh. Pakinggan nyo po mga pastor. Ito po ang nakasulat sa Lucas 12:11. At pagka kayo ay dadalhin sa harap ng mga sinagoga at sa mga pinuno at sa mga may pamahalaan, ay huwag kayong mga balisa kung ano o ano ang inyong isasagot o kung ano ang inyong sasabihin, sapagkat ituturo sa inyo ng Espiritu Santo sa oras din yaon ang inyong dapat sabihin. Tingnan nyo, pag nagtuturo ng Espiritu Santo on the spot katotohanan ang sasabihin niya, hindi kasinungalingan. Kung may Espiritu Santo kayo, bakit sasabihin niyo walang perfect church? Sa Makatid, wala kayong banal na Espiritu. Kasi ang ituturo ng banal na Espiritu, may perfect church. At ang nagtayo ng perfect church, si Jesus Christ. Tandaan niyo po yan. Sa lahat po na nagsasabi na walang perfectong iglesia, kayo lang po yun. Pero ang Espiritu, sige po. Marami po nagpo-post ng ganyan po, brother. Galing po kasi sa walang perfect na church. Kaya sabi ko, hindi ko na kung anong talata meron, anong talata na papatunayan nila na walang perfect na church. Yun ang hinihintay ko. Wala po silang nilalabas na kung anong talata. Basta sinasabi nila walang perfect ng church. walang perfect church. Wala pong talata na nilalagay. Kasi wala pong turo ng banal na espiritu sa kanila, kaya hindi nila alam na ang ituturo ng banal na espiritu ay banal din. Ang iglesia ng Panginoon Kristo ay perpekto, banal, walang dungis, walang kapintasan, walang kulubot. Saan ka naman nakakakita ng walang kulubot, walang kapintasan, hindi perfect? Ano yun? Si Jesus Christ nga ang nagtayo eh. Siya yung nagtayo ng iglesia. Tapos hindi perfecto. Magunos dili po kayo pong mga nagtuturo ng ganyan. Puro po kayo panliligaw sa kapwa ninyo. Nililigaw ninyo yung mga tao sa kasinungalingan ninyo, mga kapatid. Oh, di po ba? Ay, nandito na po. Ay, God bless you po, Brother Gerald. Dito po si Brother Toto. Yan, ito yung format ito ba? Ang ating kapatid. Oh, brother to. God bless. Po. Ayan. Brother Toto, God bless. Grabe God. God bless. Ang ating pong pinag-usapan, Brad, yung patungkol sa mga nagpo-post na siyempre galing yun sa mga church na iba na hindi mga naturuan ng maayos na mga pastor, yung patungkol po sa walang perfect church. Opo. Kasi yan po ay binungad ni Brother Ray sa atin. Yung mga marami nga pong nagpo-post, kahit mga pastor, sinasabi nila wala raw perfect church. Saan ka naman nakakita ng walang perfect church? Si Jesus Christ yung nagtayo ng church. Di po ba? Mateo 16 talatang 18. Simula sa 16 hanggang 18. Si Jesus Christ yung nagtayo ng church, tapos hindi perfecto. Tapos pangalawa, yung binasa natin, Brad, yung sa Efeso, ano po yung Brad, ano? Efeso 5. Nasabi roon sa talatang 27 na upang ang kanyang iglesia ay maiharap na maluwalhati, walang dungis, walang pulubot, o anumang gayong bagay, kundi nararapat na may harap sa Diyos na banal, walang kapintasan. So ang iglesia ng Panginoong Kristo ay banal, walang pintas, walang kapintasan, perpekto. Di po ba?
Opo. Ang binasa po, sige, pagka ano po, loobin ng Panginoon, lagyan natin ng mga verse para ano. Okay na po, Brad. Brother Gerald. Sige po, umpisa na Brad. tayo. Okay. Hindi ba ako nag-umpisa? Pinakaban niyo ako. Bakit po? Pinakaban niyo ako. Brother Orly, yung kurtina niyo, ano pa po, sa ibabaw, sa taas. Okay lang po, Brad, kasi nandito ako sa Kulambo. Alam po ba yan? Kasi po ano, marami po kasi lamok, Brad. Yung brother, no? Madilim po Si rito. brother Nolasco, picture niyo, Brad, di makita. Yeah, pakita kay Brad. Tayo. Namimiss ko po si Brother Pwede kaya Toto. yun, Brad? Apo? Brad, pwede kaya yun? Apat tayo magkikita. Yung kitang-kita si Brother Raiden. Opo, Pwede kaya yun kasi sa picture. kita po, Brad, kita po. Ano po? Ano po, Yung Brad? parang, pwede ko parang katulad kami dalawa ni Brother. Magkadikit. Kayo rin magkadikit ni Brother Hindi, dapat para... baliktad po yata kasi yung forma ni Brother kaya medyo paano. Kasi ano medyo... hindi siya. Okay lang Tayong po. tatlo cellphone. Kita naman po niya Si yung mukha Brother niya. Okay lang po, kita naman po yung mukha niya. Ang mahalaga po So Brother, yung salvation. Ah, sige po. Yung kay Brother na lang, kay Brother Toto na lang, Brad. Konting ano pa po sa ulo. Para kitang-kita. Yes. Yan. Medyo mataas. Yes. Yung hawak ko kasi. Brad, ha? Hawak nyo? Ay, hawak niyo po yung camera, Brad. Oo. Ayan. Brad, Brother Toto, may dadagdag ka sa ano? Salvation? Yung ano? Topic po? Mamaya wala muna. Okay, first, join ko ka lang naman. Sige po. Makikinig lang daw po muna siya, Brad Gerald. Sige po. Opo. Okay po. Siyempre kayo may inaabot yung topic nyo kahapon. Sa salvation. So, dito po, Brother Ray. Opo. may dodogtong po ako, Brad, patungkol doon sa salvation kahapon na pinag-usapan natin. Kasi di ba sinama na rin natin yung pinag-uusapan na hindi na raw kailangan ng gawa doon sa Opo. pananampalataya upang maligtas. Opo. Ang pananampalataya po una-una ay gawa po 'yun. Paano mo sinabing walang hindi na kailangan ng mabuting gawa? Ang pananampalataya mabuting gawa. Di po ba? Naniniwala po kayo doon, mga kapatid. Nakasulat po 'yan eh. Tingnan natin ha. Hindi lang mabuting So gawa. yun, Brother, Po. Brad, yun yung topic mo na dadagdag po. Opo, idadagdag natin dito sa yung Sana. Nakala po ba yung naka-record niyan? Opo, naka-record po. Ano ba? Naka-record Hindi po. pa naka-record? Naka-record po. Ha? Opo, naka-record. Naka-record na, Brad. Oh. Okay po. Brother Orly, ako na po muna mag-umpisa So, sige po. Sige po. Patungkol sa salvation, ano po. Dito sa Santiago, James 1:21, ano po, Sige po. patungkol sa salvation pa. Ang sabi po rito, kaya tiwalay ninyo ang lahat ng karumihan at pagkapaw ng kasamaan at tanggapin ninyo na may kamuan ang salitang tinanim na makapagligtas ng inyong mga kaluluwa. Dito po sinasabi, Brad, ihiwalay. Opo. Ang alin? Lahat na karumihan. Ano po, ihiwalay lahat ng karumihan Opo. at ang pag-apaw ng kasamaan. Tanggapin ninyo na may kaamuan ang salitang tinanim na makapagliligtas ng inyong mga kaluluwa. Yun. Meron pong gagawin yung tao eh. Alin? Opo. Meron siyang iiwalay. Alin? Yung lahat. Ng kasamaan. Po, lahat na karumihan at pag-apaw ng kasamaan. Tapos, iwalay niya yun. Tapos, tanggapin ninyo ang alin? Nang may kaamuan. May kaamuan hindi yung parang matapang, mabagsik, parang Parang galit pa. kumukontra, po. Sabi, tanggapin ang alin, yung salitang itinanim. May salitang itinanim sabi, doon sa Mateo, di ba? Opo. Na sinabi na binanggit kahapon, na bautismuhan na ituro nyo sa kanila na ganapin ang lahat ng mga bagay na inutos ko sa inyo, yung mga alagad, Opo. na ginawang mga alagad, ituturo. Yung tunay na alagad, gagawa ng mga alagad, tapos
ituturo sa kanila na ganapin ang lahat ng mga bagay na inutos ko sa inyo. Di ba po? Yung Okay. tunay na mga alagad po yun. Tapos dito, sabi po, ihiwalay ninyo ang lahat na karumihan at pag-apo ng katamaan at tanggapin nyo na may kamuan ang salitang tinanim ng mga pagliligtas ng inyong mga kaluluwa. Opo. Na dapat maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. Wag puro pakinig, dapat may pagsunod. Ano po? Opo. Ano po yung kaligtasan eh? Ano po? Kaya yung kaligtasan po, napakalaga po. Na dapat maingat. Ano po? Sabi nga doon sa unang Timoteo 4:4, di ba? Na ang ibig ng Diyos na ang lahat ng mga tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan. Makaalam ng katotohanan. Ang tanong, yung bang napapakinggan po ba natin katotohanan? Di ba po? Opo. Kasi makaalam ng katotohanan eh. Ano po, para maligtas eh. Ano po? Opo. Dito po, napakalinaw po mga kapatid. Na lahat po, ihiwalay lahat. Ano po, pagsasalita. Di ba po? Di ba po? Pag-iisip. Pagkilos. Pananamit. Kasi lahat sabi, kaya ihiwalay ninyo. Ang alin? Lahat. Hindi sinabing iba. Lahat ng karumihan at pag-apo ng katuan. Matanggapin ninyo. Itatanggapin. Paano tatanggapin? May kaamuan. Yung salitang itinanim na makapagliligtas ng mga kaluluwa. Meron pong tinanim po sa ating salita ng Diyos, salita ng ating Preso Cristo, yung salitang katotohanan. Kaya yung po munang may daragdag ko po patungkol. At mamaya dadagdag ako po ng iba. God bless po, Brother Gerard, Brother Soto. Apa po? Okay na po, Brother Orly. Sige po. Dudugtungan ko na lang po yung sinabi ninyo dito sa Roma 10 talatang 10 po. Roma kapitulo 10 talatang 10. Sabayan niyo po ako, no? Sige po. Sapagkat ang tao'y nananampalataya ng puso sa katutuwid at ginagawa sa pamamagitan ng bibig ang pagpapahayag sa ikaliligtas. So ang pananampalataya pala sa ikaliligtas ay hindi mula sa nguso talaga. Kailangan galing sa puso, sa katutuwid at ginagawa sa pamamagitan ng bibig ang pagpapahayag sa ikaliligtas. So yung pinapahayag ng bibig galing nga talaga sa puso yun, di ba? Paano nga yung sinabi mo kanina, yung binasa natin kanina sa Santiago 1:21 na alisin na yung pag-apaw ng karumihan, di ba? At tanggapin na may kaamuan ang salitang itinanim. So itatanim, kumbaga tatanggapin mo ng buong puso hanggang sa tumimo ng sa loob, sa kalooban mo sa iyong puso, sa ikatutuwid at ginagawa sa pamamagitan ng bibig ang pagpapahayag sa ikaliligtas. So pagka tayo ay sumampalataya na mula sa puso, ipapahayag ng ating bibig sa ikaliligtas. Yun yung sinasabi ng Panginoon Kristo na ang sino mang uminom sa akin, sa aking dugo, ay mula sa loob niya ay aapaw ang bukal ng tubig, di ba? So pag sinampalatayan mo, tinanggap mo yung salita ng Panginoon Kristo at nasa iyong puso, yun po ay aapaw. Magsasalita ka sa ikaliligtas, di ba? Kaya yan yung sinasabi na mag-ingat ka sa iyong sarili, sa iyong turo, at upang para sa iyong sarili, sa ikaliligtas ng mga nakikinig sa iyo, di ba? Kaya yung pagsampalataya, pagtanggap sa salita ng Panginoon Kristo ay mula dapat hanggang sa puso, upang yun ay umapaw na gaya ng bukal ng tubig na magpapahayag ka
sa ikaliligtas. Di po ba? Kasi pagka punong-puno ka ng salita ng Panginoon, ay bubukal mula sa iyong loob, sa iyong kaloob-looban ang salita. Di po ba? Kaya yan po sa ikaliligtas. Hindi lamang sa ating sarili, pati yung nagpapahayag ka ng kaligtasan, yung mga sumampalataya doon sa ipinahayag mo ay maliligtas din. Di po ba? Kaya yun po yung nakalagay dito sa Roma, sapagat ang tao ay nananampalataya ng puso sa ikatutuwid at ginagawa sa pamamagitan ng bibig ang pagpapahayag sa ikaliligtas. Amen po mga kapatid. So, Opo, amen. ano po yung Brother Gerald? Baka meron po kayong maidudugtong dyan. Brother po, yung sana naman po tayo magsisimula po. Yung sunod na topic po natin, brother, yung sa patungkol po sa kamatayan po. Kapag namatay po ba yung mga tao, yung tao po, saan po sila pupunta, brother? Diretso ba sila kagad sa langit o mapupunta diretso sa impyerno po? O mag-stay muna sila sa sementeryo, magmumukmok, something gano'n. Saan po ba sila kagad? Sa Biblia po ba? Ano po bang nasusulat doon, brother? Kung, saan sila pupunta pagkatapos ng kamatayan? Kailan po ba natin yung Brad? Next topic na? Susunod? O ngayon? Po? Ngayon na mismo? Ito na po. Ano po? Ikaw, Brother Ray. Patungkol po doon sa tanong ni Brother Gerald, yung tao po ba pag namatay? Kasi dito po, umpisa muna po tayo yung may kamatayan ba yung tao? At lahat po ba ng tao mamamatay? Hindi pa lahat ng tao mamamatay. Makatandaan niyo. Opo. Meron po nga abot ng buhay. Di ba po? May abotang. May abot ng buhay. Ngayon, dito sa Ecclesiastes po, 3:1, doon muna po tayo mag-umpisa. Sa mga ngaral po, lumantipan. Ecclesiastes, umpisahan po natin yung patungkol din sa talaga bang may kamatay yung tao. Dito po sa aklat po na Ecclesiastes, Kabanatang 3, talatang 1, sabi po rito, sa bawat bagay may kapanahunan at panahon ng bawat panukala sa sinong langit, panahon ng kapanganakan at panahon ng kamatayan, panahon ng pagtatanim at panahon ng pagbunot ng itinanim. Dito po, may tinutukoy na pong sa lumantipan, yung kamatay. May panahon na po, yung tao po mamamatay. May panahon na siya ipinanganak, may panahon na siya mamamatay. Ngayon dun po sa Hebreo, may 27 po. Aklat po ng Hebre sa Bagong Tipan, 9:27 po. Dito po ay binabanggit para malaman po natin na meron po talagang kamatayan. Yung tao po ay mamamatay talaga. At Yes. ang tanong nga, saan pupunta? Yung po ba'y pupunta sa, yung iba pag namatay, agad-agad po ba sa langit? Ano po? Dito po ang sabi po rito sa Hebreo 9:27. Babasahin ko po. At kung paano itinakda sa mga tao, hindi naman po sinabi sa lahat ng tao po, ano po? Itinakda sa mga, hindi po sinabi sa lahat ng tao. Kung paano itinakda sa mga tao ang mamatay ng minsan pagkatapos nito'y paghuhukom. Kaya dito po ay malalaman po na itinakda po sa mga, Brother Orly? Hindi po lahat. Kasi meron pong aabot ang buhay di ba po? Iaabot ang buhay di ba po? Kaya itinakda po sa lahat ng mga tao na minsan lang mamatay tapos paghuhukom. Ngayon po yung tinatanong po ni Brother Gerald, saan po ba pupunta yung namatay? Si Lazaro po, di ba po? Si Lazaro namatay, di ba? Pero si Lazaro po, nabuhay uli, Dinala po siya sa sementeryo,
nilibing po siya, tapos pumunta po natin pa sa Kristo doon, binuhay po siya. Ano po ba yung sabi po ng iba? Ano po? Comatose po daw. Sabi po Pumuntos nila, daw ako. na-comatose po daw si ano po, Sabi daw po po, si Lazaro, comatose, na-comatose. Pero wala pong comatose doon. Wala pong nakalagay na. Yung po yung patay, So, mali yung- namatay po siya. hindi niyo pinahid na ako, ma'am. Dinala po siya doon sa sementeryo, patay na po siya. Ano po, hindi po sinabing humiwalay kagad yung kanyang kaluluwa, ano po, at napunta kung saan dapat pumunta. Hindi po ganun. Kaya, yung patungkol po doon sa may, dito po sa Ecclesiastes po, dito po sa aklat po ng pahayag, Revelation po. Sa bandang kabanatang 2, hindi po nagkakamali. Ano po? 20 po. Diyan na po kaya. Father Oli, kayo kaya po magbasa. Father Oli, kayo. Ang talata po? Kabanatang 2 po ng Revelation po, pahayag. 2 po, talatang 10. Umpisa nyo na po sa ano. Mahaba po ito, brad eh. Dito sa 4 nyo na po umpisa na. Revelation 20 po. Talatang 4 po. At nakakita ako ng mga luklukan at may mga nagsisiluklok sa mga ito. Sila'y pinagkalooban ng paghatol at nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa patutuo ni Jesus at dahil sa salita ng Diyos, at ang mga hindi sumamba sa hayop o sa kanyang larawan man at hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kamay, at sila'y nangabuhay at nagsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Ito may binabanggit po ito, brad. Ano to, wala pang katapusan ng sanlibutan. Okay. Pero kasama na po Brother Gerald, kasama na po ito Ano po, kasama po ng ating Peso Cristo. Ang sabi po rito, nakita niya, sabi po ni Juan, nakita niya yung, nakita siya ng luklukan at may nagsiluklok sa mga ito. Sila ay pinagkalooban ng paghahatol at nakita ko ang mga kaluluwa. Meron na pong kaluluwa Pero ito po hindi pa po katapusan ng sanlibutan po ito. Opo. Ano po? Hindi pa po. Nang pinugutan ng ulo. Ano po? Dahil sa patutuo ni Jesus at dahil sa salita ng Diyos at mga hindi sumamba sa hayop o sa kanyang larawan man at hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kamay at sila'y nangabuhay na nagsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Ito po, brad, kasama po na atin pa sa Kristo po ito. Ito po, kaluluwa. Kaya, ibig sabihin, pag namatay, meron na talagang pupuntahan. Pwedeng, kasi yung sa dagat-dagatan pakatandaan po natin, yung, hindi po, huli na po yung dagat-dagatan Brother Gerald. Opo. Una muna yung impyerno tapos ibabato yung impyerno doon sa dagat-dagat ng apoy. Yun na po yung final Okay. Kaya sa impyerno dadalhin na po doon. Tapos ito, kasama po na at Peso Cristo ito nakita niya. Ito po yung malinaw naman po ng maliwanag na andun po kasama na at Peso Cristo. Mga kaluluwa. Ibig sabihin patay na po ito. Opo. Kaya kayo po, Brother Orly. So, meron pa pong isang nakasulat dito po sa aklat ng pahayag, sa kapitulo 6, meron din po ritong nakasulat na patungkol sa mga kaluluwang nasa dambana. Sa po. Opo. Kapitulo 6. Sa talatang 9. Sige po.
At nang buksan niya ang ikalimang tatak, ay nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga pinatay dahil sa salita ng Diyos at dahil sa patutuong sumakanila. So, merong kaluluwa sa dambana at sila'y nandoon, di po ba? Kung ang sabi kasi ng aral ng iba, nandoon daw sa alabok, nakahiga yung kaluluwa. Wala naman pong ganun na nakasulat, porkit nabasa lang nila na sinabi ni Haring David ng aking kaluluwa ay dumidikit sa alabok. Ibuhay pa naman si David nung siya magsalita nun eh. Di po ba? Kaya may nakalagay talaga na may mga talata na kagaya nung sa Apokalipsis na mayroong patay na ibibigay ang dagat na galing sa kanya, at mayroon namang galing sa yung mga lahat ng kaluluwa na galing sa ba? Yung sinabi niya sa yung binasa rin natin kanina, yung karugtong doon sa mga kaluluwa na naghari na kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Yung sa pagdating po ng paghuhukom po ba? Mayroong mga ilalabas ang dagat na hahatulan. Opo. Dito naman kagaya ni Lazaro, ang basihan din nila kay Lazaro, para parabola lang daw yung kay Lazaro. Ang dami pong talata na nakalagay eh. Nakagaya nung si Lazaro, sinabi niya na yung mayaman, di po ba, na sabi ng mayaman natanaw niya si Lazaro sa piling ni Abraham, ano po. So kung ang kaluluwa ay nakadikit lang sa alabok, paano nakapiling ni Lazaro si Abraham sa, di po ba? Kaya maraming aral talaga na gawa-gawa lang ng tao na hindi talaga totoo. So malinaw naman po yung binasa ni Brother Ray, yung sa aklat ng Apokalipsis sa 20 talatang 4, na mayroong kaluluwa na naghari na kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon, o kasama nila, di po ba? Nakasulat na kasama nila na naghari, di po ba? Sa loob ng 1,000 taon, kasi may mga luklukan doon di po ba? So doon natin makikita na kung ano yung nasusulat, yun po ang katotohanan. Sinabi naman sa Hebreo 9:27 na talagang itinakda sa tao mamatay na minsan pagkatapos ay ang paghuhukom. Pero wala tayong pakialam kung saan tayo dadalhin ng Panginoon pagkatapos ng kamatayan, di po ba? Opo. Kasi mayroong kaluluwa sa dambana, mayroong kaluluwa na nagharing kasama nila sa loob ng 1,000 taon. At si Lazaro naman na pulubi kasama ni Abraham sa kanyang sinapupunan, di po ba? So totoo ang sinasabi ng Panginoon Kristo, hindi po yan parabola, kasi may binanggit siyang pangalan kung parabola yan, hindi niya binanggit yung pangalan ng tao. Binanggit niya pa si Abraham, binanggit niya yung si Lazaro, binanggit niya yung mayaman na natanaw niya sa malayo. Pero yung kinalalagyan nila Lazaro at yung kinalalagyan naman ng mayaman, yung impyerno na yun na kinalalagyan ng mayaman, ihahagis dagat-dagatang apoy. May tao na sa impyerno di ba? Basahin nga po natin yung Lucas na kapitulo 16 po yan no? talatang 22, tama po ba? Dito sa talatang 21 muna o 20. At isang pulubi na ang pangalay Lazaro, tipos ng mga sugat, ay nilagay sa kanyang pintuan at naghahangad na mapakain ng mga mumo na nangahulog mula sa dulang ng mayaman. Oo, at lumapit pati ang mga aso at hinihimuran ang kanyang mga sugat. At nangyari na namatay ang pulubi at siya dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham. At namatay naman ang mayaman at inilibing. At sa Hades na nasa mga pagdurusa ay tiningin niya ang kanyang mga mata at natanaw sa malayo si Abraham at si Lazaro ay nasa kanyang sinapupunan.
Wala naman po nakalagay dito na ito'y parabola o ito'y talinghaga. Kasi binanggit niya po yung pangalan ng tao. Di po ba? Binanggit ng Panginoon Kristo yung pangalan ng pulubi at saka yung mayaman. At binanggit din niya kung saan dinala yung pulubi. Dinala sa sinapupunan ni Abraham. Di po ba? Yung walang kasinungalingan na lumabas sa bibig ng Panginoon Kristo. Di po ba mga kapatid? Kaya kung ano po yung nasusulat, yun po ang sampalatayanan natin. Wala naman po nakalagay na dinala sa langit si Lazaro. Ang nakalagay, nasa sinapupunan ni Abraham. Di po ba? Amen. So, ano pa po? Brad. Ano po, Brother Gerald? Okay na po? Brother po, dito sa ano po, John 8:51 po, may mababasa po kayong tungkol sa kamatayan po, brother. At sige, John Ano po bang 51 na po? sa John 8:51. 51 na po, brad. John 8:51. Yung ano ba yan? Yung verily, verily, I say unto you, if I not keep my saying, you'll never see. 8:51. So, hindi na ba siya mamamatay? Physical or ano po ba yung spiritual? Brother Rory. Ito po yung kasi ang sumasampalataya sa akin, ibig sabihin tumutupad sa aking salita ay hindi siya makakakita kailanman ng kamatayan. Meron po kasing tao na kasi pag binasa natin ito yung hindi makakakita ng kamatayan, lumalabas po ito yung sa paghuhukom na Apo. na hindi ka makakakita ng kamatayan. Basahin po natin muli, no? Ngunit hindi ko hinahanap ang aking sariling kalwalatian. May isang humahanap at humahatol. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, kung ang sino man ay tutupad ng aking salita, ay hindi siya makakakita magpakailanman ng kamatayan. Yun. Tama naman po kasi yung mabubuhay na maguli, wala nang luha, wala nang hapis, di ba? Sila'y makakasama ng Diyos magpakailanman. Basahin natin yung sa Apokalipsis, yung sinasabi na sa 21 po yun ng Apokalipsis. Dito po sa Kapitulo 21 talatang 3. At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa luklukan na nagsasabi, narito ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao, at siya'y mananahan sa kanila, at sila'y magiging mga bayan niya, at ang Diyos din ay isa sa kanila at magiging Diyos nila, at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata, at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon pa ng dalamhati, unang pananambitan man, unang hirap pa man, ang mga bagay ng una ay naparam na. Malinaw po yung pagdating doon sa kaharian ng Diyos, sa mga nagsisampalataya sa Panginoon Kristo, ay wala ng kamatayan. Hindi na niya makikita pa yung kamatayan, wala ng kamatayan, di po ba? Kasi pag binalikan niyo yung sinabi, hindi niya makikita ang kamatayan magpakailanman. Nakalagay kasi magpakailanman na di ba? Basahin niyo po muli yung Brad, yung Juan. Hindi nangangahulugan, ang tinutukoy doon, spiritual death. Opo. Kasi kung sasabihin natin Hindi physical magpakailanman. death. Opo.
Basahin niyo po muli yung Juan 8:51, ano po? Apo. Meron din namang hindi nakaranas ng kamatayan pisikal katulad ni Enoch, di mo ba? Si Enoch. Oh, hindi na siya nakaranas ng kamatayan sa laman, di mo ba? So, yun ay magpakailanman siya nabubuhay. Pero dito kasi sa tinutukoy ng Panginoon Kristo, pag binabasa natin yan, nangangahulugan niya na yan hindi niya makikita magpakailanman ang kamatayan. Kasi nga, kasama na siya ng Diyos eh. Paano ka pa mamamatay kasama mo na ang Diyos, di po ba? Kayo po, Brother Ray, ano pong may dadagdag niyo po? Brother Gerald, Brother Orly, Brother Toto. Opo. Kasi kung tumutupad sa salita ng Diyos si Kristo, sumusunod sa kanya, tumutupad. Pero namamatay physical So, meron pa Opo. mga Namatay. di ba po? Physical. Namatay physical. Opo. Di ba po? Kaya anong tinutukoy dyan? Di ba po? Spiritual death yun. Di ba po? Nakukuha niyo po. Kasi doon na lang po, simple na lang po yun Meron pong tumutupad sumusunod sa ating Peso Kristo Di ba nga, binabato ng di ba? Di ba po? So, katulad ni Esteban. Marami pong namatay ng mga alagad Physical, namatay, pero tumutupad. Di ba po? Tumutupad. Kaya yun, ito po, ano po ito, maring spiritual to kasi kahit naman tumupad ka ng salita ng Antipas Kristo tumunod sa kanyang utos namamatay rin po mga alagad Sa physical. physical nakukuha niyo po Brother Gerald. Opo. Yun lang po may dadagdag ko po. Yung, Brad, yung patungkol naman kay Enoch, hindi natin masasabi yung physical nun, hindi namatay. Oo. Kasi hindi naman magmamana ng karen ng langit ang katawan ng tao, yung dugo. Kaya yung nakarating sa langit nun, ano yun? Spiritual yun. Opo. Siyempre, nawala na yung katawang laman niya. Walang papasok. Oo. Walang papasok na Opo. Hindi naman dinala pati katawan niya kundi siya siyempre alabok siya, sabi nga ng Panginoon. inagaw. Ang alabok ay babalik sa alabok. Di po ba? Kaya so hindi pwedeng Opo. yung katawan ni Enoch dinala sa langit. Hindi po yun. Kasi babalik sa alabok Kaya yun. natural talaga sa tao, yung physical niya, mamamatay. Opo. Tama po. Kasi babalik nga sa albok So, Brother Gerald, may ano pa po ba? May kulang pa po. Patungkol naman po sa mga katulad na sa mga yung namamatay. Yung tao po, di ba, palasak na alam natin na may pupuntahan sa langit o impyerno. Yung sa mga hayop o sa mga patungkol sa hayop o sa mga ibon, ganun, saan naman po pupunta yun, brother? Makakasama din ba, pwede bang makasama yun sa langit? Halimbawa, tulad ng mga hina nila na manok ni San Pedro, yung mga ganun po. Brother Ray, pwede yung, Sige po, Brother ano po Ray. masasabi niyo? Simple lang po yan. Magmamana rin ba sila ng kaharian ng Diyos? Wala po Brad, ang ano lang natin, ang Paso Kristo po namatay para sa Opo. tao. Kasalanan Tao ng lang. tao. Hindi puro Sa tao. tao. Sa tao po ang ano nito, ang pinaka race po, ang pinaka human race lang po, yung tao po. Kasi kaya namatay, binigay ng Diyos ang Paso Kristo. Sinugo at pinatay para sa tao, hindi para sa mga hayop, hindi para sa mga kung saan sino pa. Tao po ang pinag-uusapan. Wala pong papasok doon na maliban sa tao. Okay po? Let's go. Yun lang po, simpleng ano lang po yan. Opo. Common sense lang po yan. Kasi yun na dahil sa pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang buktong na anak at ang sino mang sumampalataya sa kanya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ano tinutukoy? Tao. Opo. Tao. Hindi po Kasi nakasama mga makakalaw po ng nagsisi ng kasalanan dito. Opo. Yun Saka po anong gagawin ng mga inubos ibon doon? yung tao. Anong gagawin ng mga ibon? Wala namang kaluluwa yun. Wala pong kaluluwa yun. Nabiblis po ako sa pinag-aralan natin ngayon. Okay na po yung Brad. Opo. Brother, okay na po. Let's go, God bless, brother. God bless po, sister. Opo. God bless, brother. God bless po.
Brother, Ano pa tungkol po, sa Brother Gerald? ibang sa paniniwala pa tungkol sa purgatory, ano po masasabi na niyo? ako. Purgatorio po. Hello, Brad. Ay. Hello. Hello, Fish na po kayo. Opo. Fish ka na kayo. Ganun po. Pakis naman dyan. Opo. Yes. Pakis ano. Lalapad na nanonood nyo. Opo. Tataas na yung mga hairline nyo ah. Pati ako din oh. Tumatanda na. Ah, Brother, patungkol po sa purgatory po. Purgatorio po. Ano po masasabi niyo? Ano po? Opo. Ikaw po, Brother Ray. Purgatorio. Purgatorio po, kasi po pag namatay po yung tao, dalawa lang naman po sinabi na po ng Biblia. Wala na po ibang dadaanan po Kung sa langit, kung sa impyerno, sa impyerno. Pero na yung dagat-dagatang apoy, yung final po yun. Pagdating po kasi sa purgatorio, wala pong binabanggit ang Biblia. Walang aral. Ano po? Apo, wala pong inaaral po. Kasi ang purgatorio po, kumbaga sa itong kalilinisin, ano po, parang isang lugar na bago ka makarating sa langit. Langit po kasi ang, dahil, meron pa pag-asa po sa purgatorio, Brad, di ba? Meron pa, di ba? Opo. Nasa pag-isa. Nagkasala ka, doon pwede ka pang panalangin nanalangin pa para makarating ka sa langit. Kaya, ang sabi, ang sinumang sumampalataya ay huwag mapaka. Kaya, ang pinaka goal po ng dalawa lang po yung pupuntahan ng tao. Wala pong purgatorio. Kaya sa Apokalipsis marami po tayo mababasa dyan na impyerno. Wala po tayo dagat-dagatang apoy. Opo. Wala po. Ngayon, kung meron po kayo mababasang purgatorio, ewan ko po, meron po silang binabasa, kaya lang hindi ko alam kung Hindi naman saan po Bible. nila ginawa. Ano yan sa magandang balita, Biblia? Po yung Katikisim yata, katikisim. Hindi, sa kanila po nila binasa. Catechism. Yun po lang masasabi ko. Idugtong ko lang po Brad, yung patungkol nga doon sa sinasabing purgatorio. Dito sa Hebreo, balikan natin yung Hebreo, yung binasa nyo kanina, Brother Ray, sa 9:27, na at kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. So, wala pong purgatorio na pupuntahan kasi ang hindi sumasampalataya kay Kristo ay parurusahan, di po ba? Nakalagay na Opo. isinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa kasunod, ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, sapagkat hindi siya sumasampalataya sa bugtong na anak ng Diyos. Basahin niyo pong tuloy-tuloy po yung John 3:16. Nakalagay po doon yung kabaliktaran ng maliligtas. Kabaliktaran ng maliligtas. Ang kabaliktaran ng kapahamakan. Di po ba? Kaya ang sabi, kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, pagkatapos nito ay ang paghuhukom. So basahin nga po natin yung madalas na binabasa ng mga pastor, yung John 3:16. Kahit naman po tayo, paborito nating basahin to Di ba? Sabi rito, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanyang sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanglibutan upang hatulan ng sanglibutan, kundi upang ang sanglibutan ay maligtas pamamagitan niya. Ang sumasampalataya sa kanya ay hindi hinahatulan. Ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. So sa purgatorio kasi, sabi nga ni Brother Ray kanina, nilinisin pa doon yung kaluluwa. Hindi na nga malilinis kasi pag hindi ka sumampalataya, hinatulan ka na. So ano ibig sabihin nun? Maliligtas pa ba yung hinatulan na? Hindi na maliligtas yun kasi minsan lang itinakda sa tao ang mamatay na minsan. Minsan lang itinakda sa tao mabuhay, at pagkatapos mamatay, at pagkatapos ng kamatayan, paghuhukom. So wala pong purgatorio dahil dalawa lang ang pupuntahan ng tao: pagligtas kay Kristo, sa Diyos. Pag hindi,
hahatulan, sabi ni Kristo, hinatulan na siya. Hinatulan na po eh. Wala nang pupurga. Pwede siguro sa lupa kung purgahin mo yung kabayo, pero yung tao, pag namatay na, wala nang purga. Hinatulan na po siya eh. Yung hindi sumampalataya. Di po ba? Nabasa natin sa talatang 18, sabi, ang sumasampalataya sa kanya ay hindi hinahatulan. Ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. Yan, malinaw po eh. May hatol na po sa mga taong hindi sumampalataya kay Kristo. Wala na pong purgatorio. Dahil minsan lang itinakda sa tao. Mabuhay, pagkatapos mamatay, pagkatapos paghuhukom. Minsan lang ang kamatayan. At minsan lang din po yung sinabi ng Panginoon Kristo na ang sumampalataya ay maliligtas. Pero yung mga hindi sumasampalataya ay parurusahan. Sa Marcos po yan, di po ba? Yan po ang malinaw na nakasulat. Wala pong purgatorio. Sige po, Brother Gerald, okay na po ba? Siguro nabasa nila yung purgatorio doon sa may doon sa yung dagdag na aklat doon sa may magandang balita Sa Biblia. Makabeyo. May purgatorio doon eh. Dagdag po yun, Brad. Hindi, Oo, yun doon, po doon yung... nila nabasa yung yung purgatorio, yung dagdag na aklat. Opo, dagdag po yun nila. Ito po brother Gerard, sa Ecclesiastes po, 13:14 po, babasahin ko na po. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay makaakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Ito po, katungkulan natin po. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ng kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Kahit yung tago hahatulan po ng Diyos yun, mga kubling bagay na ginawa ng tao. Kaya anong gagawin natin? Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos. Amen. Diba po? Diba po, Brad? Ayun na po, maliit na po yun eh. Dahil dadalhin ng Diyos eh. May kung may purgatorio, may nagkasala kami, kasalanan kang konti. Tapos, paano na ito? Ang Diyos ang hahatol. Di ba po? Opo. Kaya sabi, mahabang may buhay, may pag-asa. Opo. Sa Ecclesiastes, di ba? Opo. Kaya habang may kape, pag-asa, pag namatay ka na, wala na pag-asa yun. Hindi ka na pwede ipanalangin. Tapos Opo. na. Di ba po, Brad? Yan lang po na may dadagdag po. Dadagdag po. Amen po. Salamat po sa Diyos sa araw na ito, sa pag-aaral po natin ngayon ng mabuting balita po. Sana subaybayan niyo po ang pakikinig sa amin po, sa pangaral po, at sa mga, kung mayroon po kayong mga tanong po kay Brother Ray po, kay Brother Orlando po, pwede niyo pong i-message po siya. Brother Ray po. Opo, that's po. Opo, kaya nga po, salamat sa Diyos po. Si Brother Toto nakasama natin, nakita po natin si Sister Raquel. Alam niyo, matatagal na po tayo magkakasama eh. Napakaganda po noon. Kaya lang, ingat lang po tayo. Huwag tayong padalot-dalot. Naturuan naman po tayo eh. Kung ano yung naituro sa ating tama, yun ang gawin po natin. Ano po? Maaaring meron po nag-aalinlangan sa atin. Nakita tayo mali. Basta yung itinurong tama, yun, manatili ka dun sa tama. Diba? Sila na yung mananagot sa Diyos eh. Sila na yung gumawa ng masama, di ba? Sila mananagot kayo, yung itinurong tama, dun tayo, manatili ka roon. Andiyan naman yung Biblia eh. Sasagutin naman po tayo ng Biblia eh. Kung ano yung tama eh. Ano po? Basta magpakumawa lang tayo sa Diyos. Ang baba lang tayo. Ano po? Bless po sa bawat isa. At naway gabayan, tulungan po tayo ng Diyos. Bigyan niya po tayo ng kalakasan. Gamitin po tayo ng Diyos sa ikaluluwa lang ating nararamdaman po tayo. Na tayo po ay makapagpalit ng ating Diyos. Brother Orly. Muli po mga kababayan, mga kapatid, mga minamahal, saan man kayo naroon, saan dako man kayo naroon, sa ibang bansa, pagpalain po kayong lahat ng Panginoon. At nawa po, ang gawain ito ay magpapatuloy sa biyaya ng Diyos habang kami nabubuhay. Mga kapatid,
patuloy po kayo makinig sa aming programa, sa programa po ng Panginoon na aming pong pinangangasiwaan sa biyaya ni Lord. Igagawin po namin ayon sa kanyang salita at ayon sa kanyang aral. God bless po sa inyong lahat. Nawa po kayo ipatuloy na ingatan ng Panginoon ang inyong mga sambahayan saan man kayo naroroon. Ingatan po nawa tayong lahat ng Diyos. God bless you po. Ready, Toto? God bless God. Amen, Brad. Kunting bati, Brad. Okay na. Kunting ano. Pakilala po kayo, Brad. Ready, Toto? Kasi Brad, ano? Ano po? Dito ng PJJ Elias. Okay. Na last ko. Na nagpapasalamat at nakita ko na kailan pa ba nag-umpisa to? Kagabi, kahapon lang po, Brad. Kasi matagal na po na kayo yung binabasa. nagbuo ng ng group chat. 24 hours. Akala ko matagal na. Matagal na po namin binabalak, Brad. Ngayon lang po talaga natupad sa biyaya ni Lord. O sige, God bless po. God bless. At God willing po, Brother Toto, gabi-gabi po ito. Tulong po ni Lord gabi-gabi. Tulungan po tayo ng Diyos. At may balak din po kami, baka magkita-kita rin po tayo. Makahayo po sa mga palengke. Yun pang mga kapatid na mapuntahan po natin. Kung sino po yung wala naman po masama na magkita-kita. Basta doon po tayo dun sa manatili tayo doon sa aral. Amen. Kung saan aral yan. Opo, Ito po yung katotohanan. kaligtasan nito sa aral. At di ba po, napakalaga po. Amen. Kaya salamat sa Kaya nga pinag-iingat tayo dyan sa salitang itin na di ba po, Ano po po? God bless you, Brad. Ingatan yung sarili. Namimiss ko rin po kayo. Sa chat lang po tayo nakikita, Brad Toto. Magkita nawa tayo sa personal. Loobin nawa ng Diyos. So, Brad, iyo po na po God bless. yun. God bless po sa inyong lahat, mga kapatid. Ingatan tayo ng Diyos. Sister Raquel, kamusta po kayo, Sister Raquel? Sister Raquel, God bless po. Raquel, gumising ka na. Patulog na yun. Sige po. Okay na po. Okay, God bless. Ano po? Yes po.